anong ginawa ng AFP? Anong ginawa ninyo mga polis? Ipinasok niyo si Duterte sa eroplano at inilipad niyo palabas. Is this according to the arrest proceedings ng ICC? No. Is it according to the arrest proceedings ng Pilipinas? No. So kayo mga polis, kayong AFP, anong batas ang sinusunod ninyo mga puto? Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Sa mga kasama ho natin dito sa PH Update na nagtatanong kung bakit wala ho tayong update gayong napakaraming kaganapan sa social media, mapahanggang sa ngayon po kasi hindi pa rin ho natin matanggap yung nangyari dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magkagayon pa man, kailangan ko ho kayong hatiran ng mga pinaka-latest na update sa ating bansa. Ayun na nga. Nangyari na nga ho ang kinatatakutan ng marami sa mga taga-suporta ni Tatay Digong at isa ho tayo sa mga hindi natuwa sa nangyari kahapon. Nandoon ho tayo kasama natin itong si pambansang dalaga. No? Talagang nakita ho natin ang emosyon at talagang yung marugdog na pagsuporta ng ating mga kasama dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang dumadagundong ho no? Yung mga kasama natin dyan sa Villamor Airbase kahapon. Talagang yung pagmamahal at pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saludo ho tayo ng dalawang kamay sa lahat ng nakasama natin dyan sa Villamor Airbase. At para naman doon sa mga nag-comment at nag-react dyan sa mga kaganapan kahapon, palakpakan ho natin ang bawat isa sa mga kababayan natin na nasa area at siguro hindi natin alam pero siguro busy. Maraming pinagkakaabalahan. Pero ganun pa rin, maraming salamat dahil nag-comment kayo, nag-react kayo. At yun sa tingin nyo ho ba, naramdaman ho yun ng administrasyon na to? Yung anger emoji. Angry emoji. Yung haha emoji. Ramdam ho kaya yun ng administrasyon. Pero kung nakita ho nila, yung dami ng taong nagpunta ron at talagang renekta na natin, yarin lamang gusto nilang guluhin, di ba? Kaya yun pa man, maraming salamat to sa lahat ng sumuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Talagang ibang klase ho. Sobrang saludo ho ako sa mga nakasama natin kahapon. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin itong laging live nitong si Ma'am Sasrugando Sasot. May pag-asa pa ho. Huwag ho kayong panghinaan ng loob. Ika nga, ito ho ipapaliwanag nitong si Ma'am Sasrugando Sasot. Pag nagkataon, pag na-technical ho yung ginawa nila na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, makakauwi pa ho itong si Tatay Digong. At gusto ko hong pasalamatan at palakpakan at talaga naman tayo ho bumilib dito kay Ma'am Kitty Duterte. Ito hong video na to dedicated sa kanya. Maraming salamat at talagang tatay niya si Tatay Digong, anak-anakan niya naman tayo, tatay din tawag natin sa kanya, pero yung nandoon siya sa tabi noong kasalukuyang inaaresto itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte at talagang nakipagbalyahan ho itong si Mama Kitty Duterte. No? Ayan ho, itong video na to ay para sa kanya. Mabuhay ho kayo, Ma'am Kitty Duterte. Palakpakan ho natin. Sobrang bumilib ho tayo dito. Grabe ho yung titig niya Yung titig ho niya kay Tore parang kung pwede lang kung meron lang kapangyarihan itong si Ma'am Kitty Duterte, sa tingin ko natunaw na yun si Tore. Ibang klase yung makatitig itong si Ma'am Kitty Duterte. Maraming salamat ho, Ma'am. No, talagang ibang klase ho yung pinakita niyong katapangan sa buong diyan sa buong nangyari kahapon dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito, rekta na ho tayo dito sa isa sa ating mga paksa dito sa video na to. Gusto ko ho munang i-remind itong mga kababayan natin dito sa PH Update. Dito makikita nyo kung gaano kabangag itong si Marcos Jr. No? Ito siguro marahil napadaan na ho ito sa inyong feeds, sa inyong social media feeds. Gusto ko lang hong sabay-sabay ho nating namnamin ang mga kasinungalingan itong si Marcos Jr. Ma'am Sas, tanggalin ko muna yung peslak mo mamaya na lang natin ibalik. Ito mga kababayan, ganito ho hindi mapagkakatiwalaan itong si Marcos Jr. At para doon sa mga kandidato na kasapi dito sa alyansa, iba mag-hinay-hinay ho kayo. Kung anong klaseng panluloko at pambubudol na ginawa ng mama na yan, noong kailangan niya pa ang mga Duterte, ganun din ho ang gagawin niya sa inyo.
Para doon sa dosing kandidato ng alyansa ng mga mambubudol, hinay-hinay lang ho kayo. Pagka wala na ho kayong silbi dito sa presidente na to, itatapon na rin niya ho kayo. Yun ho ang ating sigurado. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Yung sa ICC, sir, could you clarify the statement na nandito na raw yung army representative? Did the government allow them to enter the country? Ako, And also, yan ang nga ba sinasabi natin? Okay, let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Wow! I Grabe naman consider yan. it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, Anak ng toko, balita namin yung eroplanong ginamit sa iyo pa. Teka lang ho, hanapin natin ha. Ito ho mga kababayan, will not lift a single finger. Ito, ano yan? Eroplano mo pa. Kung hindi mo man eroplano yan, eroplano ng malapit sa iyo ang pinagsakay dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anak ng toklo, will not lift a single finger. Julol! Anak ng Petrang Garapata, nakakabanas ka na Marcos Jr. ha. Kaya para doon sa mga kababayan natin, etong presidente na to, merong saltik, yun ang sigurado natin. Kaya ayaw pa muna nating maggumawa ng content, video eh. Alam ni Madam to kasi kagabi yung emosyon natin napakatindi. Ayaw ho natin idamay yung mga viewer natin doon sa ating sobra-sobra ho kasi baka makapagsalita ho tayo ng hindi maganda o kung ano masabi natin dito kay Marcos Jr. na ikakapahamak natin. Diba? Mahirap na kaya gusto kong pahupain kahit sinasabi nila, ang daming update mag-update ka, PH update. Okay lang na walang balita. Okay lang na walang update. Okay lang kay PH update na walang issue. Wala ho tayong problema kung wala tayong ma-content. Huwag lang makulong si Tatay Digong. Yun yung atin dito. Yung iba kasi dyan masaya pagka may ganito. Kasi pera-pera lang sila. Real talk. Pera-pera lang kayo. Pera-pera lang. Mga buwisit kayo. Hindi naman lahat. Di ko linalahat. Kalma lang. Kayo naman Yung mga masaktan, di bahala kayo dyan. Pero kilala ko ho dito, yung mga pera-pera lang. Buwisit kayo. Diba? Pagka may content, mabilis pa sa alas 4, nandyan sila. Di ako nagpag-away Wala akong gustong awayin. Sa bagay, pera-pera nga pala. Tuloy. Dito ho tayo kay Marcos Jr. Pakinggan ho natin mga kasinungalingan niya. Tapos rekta ho tayo kay Ma'am Sas. as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila, that they Ayokong, as much as possible, ayokong magsalita ng kung ano-ano dito sa vlog. Gusto ko ano lang tayo, yung maayos na talakayan, maayos na usapan, walang maraming kabalbalan. Yun ang gusto ho natin dito. Purely reaction. Kumbaga kung ano yung mga nararamdaman natin, yung feel nating tama o kung meron mang punto yung mga pinagsasabi natin, hanggang dun lang. Pero pagka nakikita ko ang pagmumukha nito, lalo na si Torre, naku, kung ano-ano pumapasok sa utak natin kagabi pag nakikita natin si Torre. Walang yang Torre to. Pag nakikita ko pagmumukha niya, kung ano-anong pumapasok sa utak ko. Kung ano-ano hong pumapasok sa utak ko na hindi dapat isipin. Ayoko munang makita pagmumukha ni Torre kahit mga 3 taon lang mula ngayon. they do not come into contact with any agency of government. And if they are in contact, Pahala ka nga sa buhay mo. Yan baka masamain ng ibang mga kasama natin dyan. Di ho natin linalahat ng mga vlogger na nagko-content ngayon ay pera-pera lang. Ang sinasabi ho natin dito, yung iba dyan. Pagka merong ganitong issue, talagang palong-palo sila. Di ba? Palong-palo ho sila. Yung talagang gigil na gigil sila. Dapat, banatan natin. Try natin kagad. Marami yung nagko-comment, nagtatanong, bakit wala kang upload? Ang daming ganap. Kasi uling upload natin kagabi pa ng madaling araw nung pag-uwi natin sa bahay nung nakita natin yung kay Cayetano. Sabi ko yung kay Cayetano, may punto tong si Cayetano dito. Di ba? Sa lahat, hindi ho siya kandidato o kung ano pa man. Nakita ho natin yung Cayetano na kung saan nakita niya yung sinseridad nung matanda nung naging tandem ho sila nung 2016 national election. Yun ho ang nakita natin Cayetano kahapon.
At yung pinapairal, yung rule of law, kailangan munang i-exhaust lahat ng legal matter o remedy dito sa Pilipinas bago natin ipamigay yung sariling naging presidente natin. Yun ang sinasabi ni Cayetano. Kaya ho natin pero dapat kahapon pa lang matutulog na tayo. Pasensya na ho kasi yan na nga ba sinasabi natin kaya ayaw muna natin bumanat eh. Mainit ho talaga eh, sobrang init eh. Sa mga nakasama natin kahapon, saludo. Yung merong, mamaya sa susunod na video papakita ko sa inyo, merong nakasaklay na lang, nakasaklay, nagpunta ho doon sa Villamor Air Base. Merong mga angkas driver, merong mga grab driver, pagka wala silang nandun sila sa daan. Yung mga rider talagang nagsisigawan. Nakita ho natin, nagpunta ho doon. Kaya maraming salamat sa mga nakasama natin. Maraming salamat ho. Saludo. Saludong saludo. Sa mga hindi naman ho nakapunta at talagang merong ginagawa, naiintindihan ho natin yon. Sinasabi ho natin dito, mas mainam sana kung talagang nagpakita ho tayo ng napakatinding pwersa. No, wala na si Tatay Digong, tapos na yon. Ika nga, next chapter na tayo. Pero sana sa susunod, kung sakaling kailanganin ho yung ating presensya sa kalsada, ipakita ho natin ito. Dahil mas mabigat yung makikita nilang bilang sa kalsada kesa doon sa comment, react sa social media. Yun ho totoo doon. Hindi nyo ho ba narinig yung mga nung nagsalita si Cardema, kung malapit lang kayo sa area, norte pa ho ako. Hindi naman sa ang tawag dito, kinikwenta ko yon na malayo. Hindi ho yun. Ibig sabihin, kung kaya ko, mas kaya nyo kung malapit lang kayo doon. Nagmukha tayong mga keyboard warrior kahapon. Yung mga OFW naman ho, naiintindihan natin yan. Maraming salamat. Pero yung mga nasa area, my goodness. Sinicheck ho kasi natin kung saan bandang parte ng Pilipinas yung mga nanunood. Natatawa ho tayo. Nandiyan sa Metro Manila, Caloocan, Bulacan, napakadami, Laguna. Napakamuto tayo. My goodness, bahala na ho kayo dyan. Magalit na yung mga magagalit. Pasensya na ho kayo ha. Pasensya na ho talaga mga kababayan. Kasi kahapon ho talaga talagang kailangan tayo ni Tatay Digong. Pero para magpaka-keyboard warriors, di ko alam, nasa sa inyo naman ho yan. Ito ho yung tagpo. Ay baka, ngayon pa lang ho, nangihingi na ako ng pahumanhin sa mga nasaktan. Paumanhin ho. Meron pa naman hong next time. Ito. Game, dito tayo dito sa tagpo na kung saan talagang itong si Kitty Duterte, ito, pakikipagbalagbagan ho tayo dito sa bata na to. Ayan o. Putang inang tori to. Sorry po. Sorry po, pasensya na. Hindi ko lang po mapigilan eh. Kaya nga ayaw ko muna hong gumawa kasi kung ano ba masabi natin. Pasensya na ho. Naririnig ko pa ng boses ni Tore, parang yung tipong, may araw ka din. Alam niyo ba, hindi tayo nakatulog? Every 5-10 minutes parang naaalimpungatan tayo na ma-realize natin wala si Tatay Digong. Di ba? Grabe oh. Pasensya na doon sa mga nasaktan, doon sa mga sinabi natin. Sa mga hindi nakapunta, pasensya na. Nangingi ako ng paumanhin. Kasi dala lang ho ng emosyon yan. Kaya, okay, at least nailabas na natin. Punta kami sa gate 1. Nitong si Madam Pamela, lakad. Tingnan, punta namin si BP doon. Tapos balik kami. Sa gate 2. Ay, gate 5 ba? Layo. Ang layo ng Pangilan. Lakad-lakad kami. Alas 12 ng gabi, doon kami. Alas 11, alas 10, mga ganun. Lakad-lakad kami. Pasensya na. At para doon sa mga talaga namang di kaya, pasensya naman ho. Kung medyo natamaan ho kayo doon sa sinabi ko, pasensya na ho. Shoutout sa mga pulis na nandyan. Shoutout sa inyong lahat.
Wala kaming pakialam dyan sa mga crocodile tears nyo na yan. Nakananto ka. Alam nyo nang mali, umiiyak kayo tapos sinayaan nyo pang umalis. Sino magkaparehas ng sentimiento sa atin dyan? Yung mga iyak-iyak nitong mga pulis na to, nakukornihan lang ho tayo. Korni lang, sa totoo lang. Di ba kayo nakukornihan? Nung nakita natin kahapon, umiiyak ko. Kawawa naman yung mga pulis na pipilitan lang sila na sumunod sa trabaho. Umalis ka. Mag-resign ka dyan kung sa tingin mo naiiyak ka dahil mali na ginagawa mo. Ano pag ginagawa mo dyan? Anak ng toko. May mali pagka gano'n, di ba? May mali sa atin. Alam mo na palang mali yung inuutos sa'yo tapos iiyak-iyak ka para sa sweldo mo sa katapusan o makalawa. Buwisit ka. Tay! Tatay Dix! Tatay Dix! Tatay Dix! Alam niyo ba yung larawan namin ni Tatay Digong? Ayoko ho munang ilabas yun. Gusto ko sa special na araw niya, sa birthday niya, doon natin siya babatiin ng maligayang kaarawan. Pero para makapagpakita na suporta na ang PH Update sa kanya, bata niya si PH Update, linabas na ho natin kaagad. Hindi para sa kinikwenta ho natin. Ang sinasabi natin dito, mas naging epektibo tayo okay na PH. Naiintindihan ka na namin. Masakit. It's hurt. Nandiyan si Kulangot. Nandiyan. Sakit. Masakit. Tipong kagabi, yung tipong, okay, tara na, balagbagan na tayo. Di ba? Nagkikusa ka ganito, ganyan. Di ba? Wala na silang kinikilalang batas, pero sa ating ginagamit nila yung batas, mga buwisit na to. Tapos sinabi nila, wala. Papanood ko yung video. Pinipili tayong sumunod dyan sa buwisit na batas na yan, pero sila naman, paulit-ulit nilang linalabag. Ngayon, para sa sambayan ng Pilipino, papayag ho ba kayo doon na itong administrasyon na to ay ginagamit yung batas sa atin sa mga ordinaryong Pilipino, gayong paulit-ulit naman ho nilang linalabag. Naku, PH Update, baka mapatawag ka dyan. Hindi malayo, ganun ho talaga buhay, magagawa natin, di ba? Mag-subscribe ho muna kayo. Di ba? Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Grabe, maraming salamat to. Mega love shoutout sa inyo lahat. Pero ang sinasabi ko nga ho dito, okay lang kahit na hindi tayo umabot ng 800,000. Okay lang kahit hindi tayo mag 1 million. Wag lang makulong itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay lang kahit walang views, okay lang kahit walang topic, okay lang kahit, di ba? Ito nga may topic, ang topic mo naman si Tatay Digong. Oo. Hindi ko kasi tayo uhaw sa content. Wala ho tayong pakialam sa tutuusin. Wala tayong pakialam. Okay na ho tayo. Kung magka-views tayo, okay. Kung walang views, okay lang. Di naman ho kailangan na yung sagarain. Nantoka. Bad trip. Ito na. Ma'am Sas, balagbagin mo itong mga to. Ma'am Sas. Ito. Si Ma'am Sas. Ayun. Yun. Ang inyong pinaka-favorite na tagalista ng Noisy. Ayan. Mainit na yon ang usapin ng pagkaka-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa alleged na kasong crimes against humanity. Alam niyo na siguro yan, di ba? Pero i-share niyo po ang itong live na ito nang maliwanagan po ang lahat sa mga pangyayari. Sunod lang nilinisin ko lang mga aking salamin dahil inaalikabok na. Pasensya na ha. Pasensya na. Ganyan talaga mga noise. Yeah. Lahat ngayon nangihingi ng pasensya. Pati itong si Ma'am Sas nangihingi din siya ng pasensya. Pasensya na. I-share nyo ha. I-click share. Ayan. Sa lahat. Teka lang ha. At para naman doon sa mga kasama natin na hindi talaga nakapunta dahil hinahunting sila ni Tore. Exempted din yung mga yun. Siyempre. Hindi naman natin anuhin yan. Di ba? Para yung tipong exempted yung mga yun. Dahil tinatarget sila ni Tore. Kaya lang naman tayo nakapunta doon kasi hindi tayo tinatarget eh. Di ba? Pero para doon. Pasensya na. Kung meron man akong na-offend
sa mga ibang kasama natin na hindi nagpunta o kung ano pa man, pasensya na, nangingi ako ng dispensa sa inyo. Ngayon pa lang nangingi ako ng dispensa. Pasensya na. Ang mga taong gustong matuto nang hindi kayo ginagawang mangmang ng gobyerno ni Bongbong Budolero. Okay, i-share niyo na po. Ayan. Share. Ano ba? Nandito na ba lahat ng noisy? Kung nandito na po ang lahat ng noisy, pakitype po present. Okay. Present. Again, magkakaroon tayo ng class attendance. Present na ba lahat ng noisy? Present. Present na ba lahat ng noisy? Kung present ng mga noisy, pakitype po present. Ayan. Present. May matutunan naman kayo. Okay? Yung mga nagsasalita dyan, wala sila alam sa international law. Lalo na yung Hildaria. Okay. Alam mo, eto lang makikinig kayo sa akin. Okay? Ang procedure sa ICC, it's a criminal procedure. Okay? Tanungin nyo kahit sinong lawyer, judge, sasabihin ko sa inyo ito. Mag-agree sila sa akin. Sa kahit anong criminal trial, actually, pabor ito parate sa accused. Yung karapatan ng accused talaga, sinisecure talaga yan. Always remember that. Because no one can be deprived of life, liberty, and property without due process of law. And that applies in the ICC. Ang ICC, it's simply an extension of common criminal law principles sa buong mundo. Okay? So, kasama yan, yung principle na yan, na the rights of the accused will be respected at all times, all throughout the proceedings. Yan. Because ang standard ng criminal law ay anong standard ng criminal law in order for you to be convicted? Proof beyond reasonable doubt. Hindi lang proof beyond reasonable doubt. Kailangan the entire proceedings has been fair. Okay? Ngayon, merong rules. Okay? May rules of court. Yung mga lawyers dyan, makinig kayo. Alam nyo ito. Huwag tayo magmaang-maangan. Kahit yung mga din-din dyan na hindi ko na sabihin, pero may kapitbahay ako na nang molesta siya ng estudyante niya noong 80s. Charot. Anyway, meron yung rules, di ba may rules of court nga tayo Papaliwanag ko lang kayo sa Pilipinas And this applies to all criminal, in all jurisdictions. Yung procedural fairness, ibig sabihin, the entire procedure, dapat irespeto ito. Dapat, kasi nga dinideprive mo yung tao ng liberty So dapat, meron kang justification kung bakit may deprive yung liberty ng tao and dapat ito ay compliant sa kanyang karapatan. Okay? Lalo na accused pa lang Duterte is still an accused person. Hindi po siya convicted. Kaya, yung buong karapatan niya applicable. Okay? Only when you are convicted that your rights are actually curtailed. That's very basic principle in criminal law. Kaya naman mga law din dyan. Don't use your emotions. Use your logic. Okay. Now, ipapaliwanag ko sa inyo ang nangyari. Okay? Eto, malinaw na malinaw sa inyong lahat ang nangyari. Kayong mga pulis, makinig kayo. AFP, makinig kayo. Okay? I-share nyo ito sa mga sundalo ninyong kasama. Dahil yung commander-in-chief ninyo, inabuso kayo. Hindi sila nag-comply sa arrest proceedings mismo ng ICC. Ikaw, Enrile, makinig ka. Okay, may mga pa-comment ka pa na international. Hindi mo naman alam yung international law. Enrile, makinig ka nang may matutunan ka. Diyos mio. Okay. Eto bibigyan natin yung facts. Okay, facts muna tayo, facts. Okay, anong ginawa nila? Inaresto nila si Digong. Dinala saan? Dinala si Digong pagka-aresto. Saan? Saan dinala? Isulat nyo nga, saan dinala si Digong nung inaresto siya? Saan siya dinala? Saan po siya dinala? Saan po siya dinala? Si Digong nung inaresto siya. Saan siya dinala? Hindi ba sa Villamor Air Base? Dinala si Digong nung inaresto siya by virtue of arrest warrant ng ICC. Dinala siya sa Villamor Air Base. Tapos nandun si Torres, binabasa-basahan pa niya ng right si Digong.
Tapos si Bigong ay isinakay sa eroplano at inilabas sa Pilipinas, and the airplane now is going to on route to Rotterdam sa Netherlands. Okay, Rotterdam is just a city next to The Hague. Kaya sa Rotterdam yung dinala kasi I believe ang Rotterdam ang airport sa Rotterdam ang tumatanggap ng chartered flights. Anyway, so yun ang facts. May ICC arrest warrant daw. Kinuha si Duterte, dinala sa Villamor Air Base. That's a fact. Nakita niyo yung lahat. Ano ang arrest proceedings ng ICC? Makinig kayo really, itong international law. Okay. Ano? Ito, papabasa ko sa inyo. Article 59. Ito ang arrest proceedings ng custodial state. Ito ang batas. And really, itong international law. Makinig katanda. Article 59 ng ICC. Meron po procedure of arresting an accused. Okay, meron. Batas ito na. Let's work under the condition na nasa jurisdiction tayo ng ICC. Kaya wala tayo sa jurisdiction, edi lalo mas mali yung pagkakareso nila. So, assuming for the sake of argument na ang Pilipinas ay under sa jurisdiction ng ICC, meron pong arrest proceedings ang ICC. Ano ito? Nandito ito sa Rome Statute, and really, magbasa ka! Naku, yari si Enrique Magbasa dito. kayo, PNP, magbasa kayo! Bong, wag puro singhot. Article 59 ng Rome Statute. Anong sinabi ng Article 59.1. Ito ang procedure, procedure. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question. Ano ibig sabihin yan? Pag naka-receive ka, arrestin mo kagad. Correct. Sabihin natin, correct yung ginawa nila. Inaresto nila. Nakatanggap sila ng warrant of arrest. Inaresto nila. Pero may next step, mga friends. May next step pag inaresto mo. Ano ang step 2? Step 2. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state that 1. A. Warrant applies to the person. 2. The person has been arrested in accordance with the proper process. And C. The person's right have been respected. Step 2 pa lang tayo. Anong sabi nito? Tatagalogin ko. Pag ikaw ay inaresto, anong dapat ang gagawin sa'yo ng arresting officer? Dadalhin ka sa harapan ng competent judicial authority. Ibig sabihin, si Bigong dapat dinala saan? Sa hukuman ng Pilipinas. Sa harapan ng hukuman ng Pilipinas. Pero anong ginawa nila? Saan nila dinala si Bigong? Sa Villamor Air Base. Kailan naman naging korte ang Villamor Air Base? Napakalinaw dito, mga engot kayo. ICC law ito ang ICC procedure. Ito yung pinagmamalaki ninyo, dinayolate nyo yung law. Number 1 violation. Hindi nyo dinala si Bigong sa harapan ng competent judicial authority. Yung competent judicial authority na yan, which is ang ating korte, dapat i-determine ng competent judicial authority ng Pilipinas na 1, na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, and number 2, na yung na-aresto si Duterte has been accordance with the proper process. Was it proper process? Hindi mo nga dinala sa harapan ng competent judicial authority. Tama ka! Ikaw ang may kasalanan nito. Ignorance of the law. What? Excuses no one. Nasa batas ng ICC, Torres, Bongbong Marcos, na pag inaresto mo, may inaresto ka na may warrant of arrest from the ICC, dadalhin mo yung inaresto mo dapat sa harapan ng competent judicial authority sa bansa mo. Yaan ang nasa batas ng ICC. You violated it.
You violated it. Okay. Di ba? Violated na. Kita niyo lahat saan dinala si Digong. Dinala ba si Digong sa harapan ng competent judicial authority? No! Kita niyo lahat sa sinala sa Villamor Air Base. Hindi ba? Villamor Air Base. Baka yun ang definition nila ng competent authority, judicial authority, yung Villamor. Bangag nga, madam eh. Bangag nga. Villamor Air Base is not a competent judicial authority. The AFP, na yun ang pugad ng AFP, Villamor Air Base is not a competent judicial authority. Torres is not a competent judicial authority. Sino lang ang competent judicial authority sa Pilipinas? Nasaan ang judicial power sa Pilipinas? Nasa Supreme Court and the courts. Dinala ba nila sa kahit anong korte sa Pilipinas si Duterte? No. So they violated ICC rules already. Doon pa lang. This is, they violated procedures. At alam to ng mga lawyers, if you violated a procedure, ano mangyayari sa kaso? Diba? If things are fair, ano mangyayari? Tanungin nyo sa mga lawyers. Tanungin ninyo sa mga law din. Kung sinabi kong sila na sasabihin nila hindi mag-dismiss, you are not acting on jurisprudence. Ayan o, in accordance with the law of the state, ibig sabihin in accordance sa law ng Pilipinas, ibibitirma na pa ng korte ng Pilipinas dapat na yung warrant ay nag-a-apply kay Duterte. Second, na yung pagkaka-aresto kay Duterte ay dumaan sa proper process. At number 3, na ang rights ng arrested ni Duterte ay dapat respected. Ibibitirma na pa yun ng court. Anong ginawa nila, Bongbong? Anong ginawa ng AFP? Anong ginawa ninyo mga polis? Ipinasok niyo si Duterte sa eroplano at inilipad niyo palabas. Is this according to the arrest proceedings ng ICC? And oh no. Is it according to the arrest proceedings ng Pilipinas? And oh no. So kayo mga polis, kayong AFP, anong batas ang sinusunod ninyo mga putang ina kayo? Mga, lunukin na lang ho natin. Mga, na kayo. Kaya di po pala tayo nakakapag-content dahil dyan. Wala na mo, konti na lang. Ilalabas na natin ng konti-konti. Sabihin niyo sa mga Pilipino, anong batas ang sinusunod ninyong mga putang ina kayong mga sundalo at mga pulis ang ginawa niyo kay Duterte? Batas ng Pilipinas? Definitely no. Batas ng ICC? Definitely no. Dahil ayon mismo sa ICC, dapat ang inaresto ninyo ay dinala mismo sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. At yung competent judicial authority na yon, dapat ay aalamin pa na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, ang arrest proceedings ay proper, at ikatlo, ang rights ni Duterte ay respected. Hindi nyo ginawa yan. So definitely, kayong mga sundalo, kayong mga polis, hindi wala, anong batas ang sinusunod nyo? Explain it to the Filipino people. What was the law did you follow? Illegal. Everything that you did is illegal. You are not following the Constitution. You are not even following the ICC statute. So what are you following, kayo mga sundalo at mga polis? Magising kayo. Ouch! Magising kayo. Paki-share, paki-re-upload, paki-re-content, paki-splice. Magising kayo. Sa mga kasama natin di pa na banatan to. Banatan nyo na. Ito na oh. Ngayon, okay, nag-violate na sila doon. Hindi ba? Nag-violate na sila doon. Hindi nila iniharap si Digong. Hindi nila hinarap si Duterte sa competent judicial authority. Dinala nila diba sa Villamor Air Base, and when from Villamor Air Base inilakay ng eroplano. That's not according to the arrest proceedings of ICC itself. Meron ka ng procedural flow. Kayo ang nagkamali. Kayo mga pulis, mga sundalo, wala kayong batas na sinusunod. Mahiya kayo sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo, at sa bansang
Pilipinas. Anong batas ang sinusunod ninyo? Ito ang batas na umiiral sa arrest ni Duterte. ICC statute. According to the ICC statute, dapat si Duterte ay inaharap sa competent judicial authority ng Pilipinas. Hindi nyo ginawa yan. So, anong sinusunod ninyong batas? Wala. Ngayon, violated na yan. Pupunta ngayon tayo sa Article 59.3. Anong sabi ng Article 59.3 ng arrest proceedings? The person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Anong ibig sabihin nito? Di ba? Inaresto mo. Tama. Inaresto nyo. Kayo, tama. Ang pagkakamali nyo kayong mga sundalo at mga polis, hindi nyo ginawa yung step 2. Dinala nyo dapat si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. At pag nakaharap na si Duterte sa competent judicial authority, dun siya mag-a-apply ng interim release pending surrender. What did you do? You violated the procedures of ICC itself. Sabihin nyo nga sa akin, kayong mga lord din na nagmamarunong-marunong, was Article 59.2 complied with? Kitang-kita ninyo ang nangyari. Kitang-kita ninyo mga nangyari, kayong mga law din na nagmamarunong. Kitang-kita ninyo ang nangyari. Hindi na natin kailangan ditong mag-calisthenics. Alam niyo at alam ko, parang tayong may alam sa batas. If the law is clear, we refer to the ordinary language meaning of the law. Ano ang ordinary meaning ng Article 59.2? Kayong mga law din. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Ordinary meaning. Ano ibig sabihin yan? Yung inaresto mo, dapat dadalhin mo sa harapan ng competent judicial authority. Ordinary meaning, mga friends. Bakit kaya hindi nakita ito ng ng mga abogado nitong si PRRD? Itong nakita na to ni Ma'am Sastrogan Saso. Teka lang, kailangan muna nating hiharap sa competent judicial kung ano man yan, di ba? Di ba? Ba't kaya hindi nila nakita to? Liwanag talaga ng mata nitong si kailangan dito magbalo-balo ito. Napakalinaw ng language ng ICC rule. And really makinig ka, this is international law in operation. You didn't comply with this. Sabihin mo nga, really, ikaw ang presidential legal advisor, did the BBM administration complied with Article 59.2 of the ICC statute? Malinaw na malinaw sa mata ng mga Pilipino, hindi nyo dinala si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Dinala nyo siya sa Villamor Air Base. Villamor Air Base is not a court. Siguro naman malinaw sa ating lahat yan, diba? Baka naman dito bubudulin pa tayo. Villamor Air Base is not a court. Kaya mga sundalo, is Villamor Air Base a court? Is Villamor Air Base the venue of the competent judicial authority na kung saan dapat dadalhin nyo si Duterte pagka-aresto ninyo? Kung hindi naman kayo tanga, Torres, is Villamor Air Base a competent the venue of competent judicial authority? Anong batas ang sinusunod mo? Pakipaliwanag kasi ito ang batas malinaw. Article 59.2. Tama ka, inaresto mo. Ano dapat ang gagawin mo, Torres, pagka-aresto mo? According to the ICC statute, dadalhin mo dapat si Duterte sa harapan ng competent judicial authority. At pag nasa harapan na ng competent judicial authority, si Duterte, yung competent judicial authority, i-assess niya in accordance sa batas ng Pilipinas na 1, na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, 2, na ang person, si Duterte,
ay inaresto in accordance with the proper process. At ikatlo, na ang karapatan ni Duterte ay nirespeto. At habang nandoon sa harapan ng competent judicial authority si Duterte, pwede siyang mag-request sa harapan ng competent judicial authority ng interim release pending surrender. Hindi nyo nga siya dinala sa harapan ng competent judicial authority. Doon palang mali na kayo. So, merong procedural flaw. Kayong mga lawyer, kung ang accused, kayong mga lawyer, mga dean, kung may procedural flaw sa pagkaka-aresto, Tatapusin natin to. kung ang karapatan ng inaaresto ay hindi nirespeto sa kahit anumang proceedings, anong mangyayari sa kaso? If things are fair, yung mga lawyer dyan at din, anong mangyayari? If things are fair, kung ang rules mismo ng ICC ay hindi sinunod, di ba malinaw dyan? Dapat dadalhin mo sa harapan ng competent judicial authority si Duterte. Article 59.2. Kayo, nakita na panood nyo lahat. Saan dinala si Duterte? Dinala ba siya sa harapan ng dinala mo ba, Torres, sa harapan ng competent judicial authority si Duterte pagka-aresto mo? Sige na, sasampahan mo akong libel, tanga ka, Torres. This will be your end. You violated a procedure. Ay, katampahan ka ng kaso dyan. Hindi mo din hinarap sa competent judicial authority. Malinaw, ordinary meaning ng law. Ordinary meaning ng language lang tayo dahil malinaw ang batas. Ang sabi ng batas, pagka-aresto mo, Torres, brought promptly. Ang sabi pa, brought promptly. Ibig sabihin, pag-aresto mo, hindi ka na pwede mo pabanjing-banjing, Torres. Dapat dadalhin mo na kagad si Duterte sa harapan ng competent judicial authority. Ginawa mo ba, General Torres? Kayong mga pulis na nakikinig dito, malinaw ang batas, basahin ninyo. Siguro, marunong naman kayo magbasa, kayong mga pulis na nakikinig dito, mga sundalo. Anong sabi ng batas? Pagka-aresto, the person arrested shall be brought promptly before competent judicial authority ng custodial state. Sinong custodial state? Pilipinas. Sinong competent judicial authority ng Pilipinas? Sino? Mga sundalo na loyal sa Constitution. Anong sinasabi ng Constitution kung nasaan ang judicial power ng Pilipinas? Nasa Villamor Air Base ba? Kaya nga, di ba, loyal pa kayo sa Constitution? Ano sa tulad ng batas? Ayun ang batas ng arrest proceedings ng ICC. Yung inaresto ninyo, dadalhin mo dapat sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Ginawa nyo? Hindi nyo ginawa. Ano ang Villamor Air Base? Nasaan ang judicial authority ng Pilipinas according to the Constitution na dapat loyal kayong mga sundalo at pulis? Nasa judiciary. Nasaan ang venue ng judiciary? Nasa Villamor Air Base? Wala. So hindi na kayo loyal sa Constitution. Tama? Kasi kung loyal kayo sa Constitution, dapat sinunod niyo yung batas ng ICC. Hindi ba? Kayo mga pro-ICC. Ito ang mga sinasabi ko sa inyo Hindi nyo alam mga pinagsasabi ninyo. Siyempre, hayaan mo na kayo magkamali bago kayo i-correct, di ba? Hindi nyo inalam. May batas pala ang pag-aresto. Really? Meron palang international law na pag-aresto dapat kay Duterte. Hindi mo sinunod. Ano ba yan? Ano ba kung ginawa mong advice? Ayan, malinaw, dapat iharap si Duterte in front of a competent judicial authority. He didn't do it. Dinala mo sa Villamor Air Base. Anong legal calisthenics ang gagawin ninyo kung bakit justified yung violate ng Article 59.2? Article 59.2 pa lang.
Hindi pa tayo pupunta sa Article 59.3. Dalawa na. This is assuming na may jurisdiction ang ICC. Ngayon, assuming na meron jurisdiction, nag-comply ba kayo sa Article 59.2 and then Article 59.3? No! So kayong mga lawyer na nakikinig, kayong mga law din, mga law students, kung may kliyente ka at binayolate ang Article 59.2 at Article 59.3 ng karapatan ng iyong kliyente, ano gagawin mo? At if all things are fair, kayo mga retired judges, ano ang desisyon? Hindi ba sa Pilipinas? Akala nyo wala akong alam. Hindi ba sa Pilipinas marami tayong jurisprudence? Ang tinatawag na improper service of summons or improper service of warrant. Anong ibig sabihin niya mga friend? Makinig kayo. Okay? Halimbawa, ikaw, no? May hinaharap kang kaso. Tapos, hindi mo natanggap ang summons. Hindi mo natanggap ang warrant. Ang warrant may dala sa ibang address or whatever. Tapos, nagpatuloy yung kaso. Tapos, na-convict ka. Na-convict ka kunwari. Pero, merong flaw sa procedure. Improper service of warrant. Ano ang sinasabi ng jurisprudence ng Pilipinas? Dismissed ang kaso kahit convicted ka because of improper service of warrant. Because the service of warrant is part of the right of the accused that the warrant should be properly served. Ganon katindi kasi sa criminal procedure, the rights of the accused will have to be respected all throughout the proceedings. Hindi na tayo dito kangaroo court, mga friends. Hindi na tayo dito quadcom, no? Meron na pong batas. Ang batas po ay dapat hinarap niyo sa competent judicial authority. Hindi niyo hinarap sa competent judicial authority sa Pilipinas. Flaw! Di ba flaw? Yung mga sundalo, mga pulis, anong batas ang sinusunod ninyo? Makinig, Paano yung mga may kakilala ditong sundalo at pulis? Hindi ba loyal dapat sila sa Constitution? Sa Constitution natin, di ba, international law will be part of the law of the land. Di ba, general principles, di ba? General principles of international law will be part of the law of the land. Kaya nga sinasabi nila, ICC is part of the law of the land, emerald. Edi dapat part ito ng law of the land natin, Article 59.2. ICC law ito ng Rome Stat, ng arrest proceedings ng ICC. Paano yan, mga sundalo? Meron bang batas sa Pilipinas na nag-justify sa ginawa nyo kay Duterte? Wala. Meron bang batas sa ICC arrest proceedings na nag-justify sa ginawa ninyo? Wala. So, hindi batas ang sinusunod ninyo, mga sundalo at pulis. Anong sinusunod ninyo? Paki-explika. Hindi batas ang sinunod ninyo nung ginawa nyo kay Duterte. Hindi tao ang sinunod ninyo. So you are no longer under the rule of law, but under the rule of men. Mag-isip-isip kayo. Yung mga matitinong sundalo dyan, nakikinig ba kayo, mga kayong mangging kaligatan? I'm pretty sure, no? 16,000 tayo. I'm pretty sure nakikinig kayo. Uulitin natin. Nakikinig kayo, mga kaasosasyon. Makinig kayo. Sa mga kakarating pa lang. Okay? Ulitin natin sa mga kakarating pa lang. Facts muna tayo. Facts. Anong facts? Meron daw warrant of arrest na in-issue ang ICC laban kay Duterte. Inaresto nila si Duterte, dinala nila sa Villamor Air Base. After Villamor Air Base, isinagay sa aeroplano. Malinaw yan sa mga Pilipino. It is clear to the Filipino people what happened. Pero according sa arrest proceedings ng ICC, ito ang batas. Di ba sabi niyo sinusunod niyo ang ICC? So dapat susundin niyo rin ang ICC arrest proceedings. Ano ang arrest proceedings ng ICC? Arrest. Yung inaresto, ihaharap mo dapat sa competent judicial authority. Ang competent judicial authority, titingnan ang warrant. Okay, titingnan ng
titingnan ng competent judicial authority ng Pilipinas na yung warrant ba ay applicable sa person, ang pag-aresto ba ay in accordance with proper process,